Welcome to Donmar TV News Channel. Kagabi ay muli ngang humarap sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang regular na Interagency Task Force meeting at Talk to the People. At dito ay natalakay pa rin yung COVID response ng Pilipinas at ilan pang mga usapin. At dito ay nagbigay ng report itong si Health Secretary Francisco Duque III at ito ay may ituring na good news, magandang balita dahil ang klasifikasyon na ng Pilipinas at Metro Manila ay downgraded na sa high risk mula sa critical risk sa COVID-19 matapos ang average daily attack rate o ADAR ay bahagyang bumaba pero may ituring na mataas pa rin. Sinabi ni Secretary Duque na bumaba ang 2-week growth rate ng 176% at moderate risk classification, samantalang ang average daily attack rate o ADAR nasa 25.46 at ito ay mataas pa rin, lampas sa 7 average daily cases per 100,000 population, kaya ang klasifikasyon ay high risk pero at least ay downgraded na nga mula sa dating critical risk. Na ito ang bahagi ng report ni Secretary Duque kay Pangulong Duterte at sa IATF. Ito naman po, Mr. President, yung atin mga lugar na nasa high risk ang Pilipinas. Makita po natin dito ay bumaba po ang kanyang 2-week growth rate to 178%. Ibig sabihin, naging moderate risk na po siya kasi it's between 0 and 200% growth rate. Ano? So moderate risk classification siya. Samantalang average daily attack rate or ADAR ay nasa 25.46. At ito po ay mataas pa rin dahil lampas po ito sa 7 average daily cases per 100,000 population. Kaya ang kanyang classification ay high risk. Pero ito po ay bumaba na. Dati po, critical risk po ito eh. So dahil nga bumababa na ang mga kaso sa mga lugar na nabanggit ko kanina, ay nasa high risk po siya ngayon. At ganoon din sa NCR, nakita natin sa baba, ang atin pong 2-week growth rate, bumagsak na. Imagine from 7,225% 2-week growth rate, bumagsak na sa 65%. Pero yung ADAR niya, mataas pa rin, Mr. President. In fact, tumaas nga from 51 to 84.56. Kaya sa high-risk classification siya. Kung ito mapababa natin ito sa lalong madaling panahon, pwede na po tayong mag-alert level 2 muli sa NCR, Mr. President. Pero notice, yung po mga ibang region, 6 car, 5 car, 6, 11, 2, 10, 9, 1, hanggang dito po sa region 3, ay puros nasa critical risk classification dahil nga nagtataasan ang kanilang ADAR and 2-week growth rate. So, yan po ang kanilang classification. Yan ang medyo maganda at siyempre malaki-laking balita kaugnay sa development ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Diba? Una, yung desisyon ng International Tribunal ay walang kinalaman sa freedom of navigation. Wala. Ang tanong is, papaano mo ipapatupad ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration? Wala sa desisyon ang about freedom of navigation. Wala. So, ano yung pinapatupad mo? Wala ngayon sa desisyon. The decision of the International Tribunal has nothing to do with freedom of navigation. The Philippines didn't raise the issue. Ang Pilipinas, ang ating bansa, ay hindi iyon ang isyong ni-raise sa Permanent Court of Arbitration. So, wala na. Lumabas ka na dun sa desisyon. Ngayon, katulad ni Lenny, gusto niya magbuo ng isang alliance. Pero si Ping, kaya gusto ko si Ping kasi wala nang veneer, 'di ba? Sabi niya bumuo tayo ng military alliance, gawa tayo ng balance of power. Balance of power, ito ay konsepto na sa international relations na kung saan ang mga bansa ay minamatch nila ang military capabilities ng kanilang opponent. Okay, ng kanilang opponent. So,
halimbawa, halimbawa sa dynamics ng China at Pilipinas, okay? Usually, kung meron kang pera or malakas sa economy mo, ang gagawin mo, palalakasin mo yung military mo by using your economic power, okay, para mapalakas yung iyong military. So, kayong dalawa, nag-arms race kayo ngayon. Okay? Yun yung nangyari sa Soviet Union sa United States noong Cold War. Okay. Pero dahil nga mahina ang Pilipinas, mahina ang ekonomiya compared to China, at dahil mahina ang ating ekonomiya, nagkakaroon ito ng effect sa paano natin mapapalakas ang ating defense. Okay? Of course, nagkakuha ng pera. So, ang iyong solution is to form military alliance with other nations. So, in that sense, maganda yung sinabi ni Ping. Not because I agree with it, but it is logical. Okay? That's what you do. Form military alliance if you cannot have a strong military, if you cannot strengthen your military on your own. Pero ang problema kasi dito, sa balance of power, this is arms race. Arms race. Okay? Katulad kay Lenny, di ba? Gusto niya bumuo ng coalition, military alliance. So, habang pinapalakas mo ang iyong military through military alliance, yung kalaban mo will not sit down and take it sitting down. Okay? Palalakasin din niya ang kanyang military. Diba? Makikipag-military alliance din siya with whoever, katulad nung nangyari sa Soviet Union and United States. So, ano ngayon ang magiging epekto nito? Itong balance of power, mga friends, this can never be achieved. Okay? It can only be achieved, okay? Itong balanse ng kapangyarihan, okay? Balanse ng kapangyarihan, kung yung dalawang kampo na naga-arms race, okay? Para mabalance silang isa't isa, nababalance lang ito, pag yung dalawang kampo ay nag-usap para, okay? Para malaman nila na yung capabilities nila ay balanced. Okay? Kasi, pag hindi kayo nag-usap, you are now in a state of uncertainty. Okay? Na yung ginagawa mo ay baka kulang. Okay? So ang gagawin mo ngayon is magdadagdag ka pa. Ngayon yung kalaban mo, magdadagdag pa siya ng capability. So ang nangyayari is magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na security dilemma. Okay? Ang ibig sabihin ng security dilemma, yung ginagawa mo na feeling mo is for your defense purposes, okay, ay nai-interpret ng iyong kalaban as you building up your offensive capability, or ibig sabihin yung iyong kapangyarihan para magsagawa ng isang offensive action para dun sa kalaban mo. So, ang gagawin niya, magbibuild din siya ng arms race. At ito ay magpuproduce ng napaka-tense na situation. Okay? Magpuproduce ito ng napaka-dangerous na situation dahil after the security dilemma, ang magiging resulta ay gera. Security dilemma, gera. So, yung balance of power na yan, it can never be balanced without transparency between the two contending parties on their military capabilities. Yon. Okay? So, yun yung kay Ping. Okay? Yeah, tama yung kanyang logical, pero hindi niya nakita yung danger nung kanyang gagawin. Okay? Katulad kay Lenny, yung kanyang policy prescription ay mauuwi sa gera. Mauuwi sa gera. Eventually. Kung hindi gera, mauuwi ito sa Cold War situation, katulad ng nangyari sa Soviet Union at sa United States. Okay? After World War II. Okay, nung sinabi niya, i-capitalize daw yung mga interest ng mga bansa ito about freedom of, kasi nga, lahat sila concerned sa freedom of navigation. Again, yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration has nothing to do with freedom of navigation. Okay. Bakit mali itong sinasabi ni Ping? Okay. Unang-una, sabi niya kasi, concern niya lahat kasi lahat ng trade dumadaan dyan sa South China Sea. Yeah, that's true. Pero saan ba papunta yung trade sa South China Sea at saan nanggagaling? Ang trade nanggagaling, okay, ang trade na dumadaan sa South China Sea, ang napakalaking volume niyan ay nanggagaling sa China at papunta ng China.